From the outside, para lang siyang typical na lumang bahay dito sa Makati. Pero pag kumagat na ang dilim, nag-iiba completely ang vibe ng lugar na to. That street is Chino Roses Avenue dito sa Makati. Ang lumang pangalan niya ay Pasong Tamo. And itong kalsadang to, kung nasan ako, this is Bagtikan. Yung mga pangalan ng mga kalsada dito sa part na to ng Makati, mga punong kahoy. So ito yung Bagtikan, ano? And then ito yung Giho Street. Nandito sa kalsada na to, yung isa sa mga pinaka-iconic na lumang bahay dito sa Makati. Lumang bahay from the 1960s na ginawang bar and restaurant. Actually, it's more than just a bar and a restaurant. This is one of the most iconic and legendary old houses dito sa Metro Manila. Kasi dito pinapanganak yung mga pinakasikat na banda dito sa Pilipinas. This apartment, look at it. Very typical na lumang apartment. The architecture is very old style. If I have to guess, probably this is around 1960s, yung ganitong style ng mga bahay. Punta tayo, pasok tayo. This is the main entrance. And tignan nyo kung gaano karami yung mga stickers na nakadikit all over the place. There are probably more than 1,000 stickers kung bibilangin mo lahat yung mga yon. I don't know if anybody has tried counting all of this. But what this means is ganito na kadami yung mga banda na tumugtog at nadabuo at nakapag-gig dito sa lugar na to. Pasok tayo. Personally, I've been to this place many times before since I was in my early 20s pa. At ngayon lang ako nakapasok ng hindi gabi. And I'm so amazed and I'm so impressed kasi it really looks like an old house. Na-preserve nila yung mga features ng lumang bahay like this window. Look at this window. These are the original woods. And these are the original stained glasses. The stage is right here. And yung mga tables nandyan, here, there are only about 10 tables. Look at that. Maliit lang yung place. So, kung manonood ka ng bandang tumutugtog dito, yan, nandito na yung banda. When they play, they're right here. And you're right in front of them. Nagsimula kayo nung nagtrabaho ng 2005. Ganito na po ba yung itsura niya? Yep, wala namang pinagbago. Ganun pa rin, yung structure niya, ganun pa rin naman siya. Tungkol po naman sa yung gig culture o yung band culture, ano po yung masasabi niyong pagkakaiba nung 20 years ago? Yung mga banda talaga dati, sila, basta nila, enjoy sila tumugtog. Yung mga lumang banda talaga, talagang happy sila na tutugtog lang sila kahit wala silang natatanggap na involved na money.
Kayo po, Sir Kier, ano po napapansin yung change sa Sa kultura? change, sa culture ng kan noon, tsaka ngayon. Sa mga guests, minsan may mga maselan na hindi sanay sa kan ng culture ng Sagiho. Kasi yung iba syempre first time pumunta, parang naninibago sila na bakit walang upuan, walang ganon. Usually kasi yung old nating mga guests, kahit dyan sa sahig, nakaupo lang yan sila. What do you love about watching gigs dito sa Gio? Siguro dahil okay yung acoustic environment and makakilala ka talaga ng new people na matagal na sa music industry. And, they are veterans. Alright, thank you. Sa tingin niyo po, bakit po nagiging attractive sa mga certain kinds of crowd? Maganda kasi yung sound sound system. Kasi sinasabi nila na kasi kulob at saka ang flooring namin is kahoy. Kaya maganda yun Is this the original floorings? yan. Simula nung yan talaga. Thanks guys for coming. God bless you. Marami pang banda. Hukay is here. Oo, yung taka iba yung vibes niya. Iba yung ambience ng Sagiho. Kasi pag sinabi mong bar, parang yung iba natatakot, di ba? Kasi bar, Dito hindi, parang party-party lang. Parang nagpunta ka sa bahay ng friend mo. Maya-maya, kahit di mo kakilala yung ka-table mo, nakikilala mo. Ano kayo? Friend, as in friend talaga. There used to be an art gallery sa taas, sa second floor. And in the early days, I was able to see and visit that gallery. Today, hindi na siya gallery. It's now a band practice studio. Ano pangalan ng banda nyo? Do not delay po. Do Not Delay. This. Ayan, okay. Do Not Delay, shout out. Okay, nakatugtog kami the usual like 70s Bistro, 12 Monkeys, 19 East, kung saan lang sa Metro Manila. Well, yung pinagkaiba sa sa venues na katulad nitong sa Gio, iba pa rin yung yung intimate yung pakiramdam habang tumutugtog ka. Like yung mga taong sobrang lapit lang sa'yo, nakakausap mo sila. Eto, pwede kang mag-relax, di ba? Jam lang.
Saguio, very classic na to eh. Yung mga paborito nating banda, like Kamikaze, Parokya ni Edgar, and lahat ng paborito natin tumugtog na dito. Ano eh, may pagka-legit na pakiramdam eh. Ayan. Nag-survive itong Saguiho for more than 20 years na. Ano naman yung wish nyo na kapuntahan nitong Saguiho in the future? Ang gusto ko dito sa Saguiyo, magpatuloy at makakon pa rin ng madaming mga newly bands, old and new, na sana pa rin sila dito. Bumalik-balik pa rin sila rito sa Saguiho. Kayo ba? Ayun, madami pa rin kami matulungan ng mga indie bands na makilala. Kasi yun nga sinasabi na dito sa Saguiho na dito nakikilala lahat talaga na dito nag-start. Lumang bahay, pero yung culture, yung vibe, at yung music scene, hindi naluluma. And that's what we love about this place. Thank you for watching, guys. See you in the next episode. Bye-bye.